Isang magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa inyong mga kabebe. Ako po si Alana, 27 years old na ngayon at tubong Bacolod City. Isa po akong lesbian o tomboy at lumaki ako sa lolo at lola ko. Nakilala ko naman ang nanay ko noong 13 years old lamang ako dahil simula daw po kasi nang pinanganak ako ay iniwan na nga ako ng nanay ko. Kaya ganoon na lamang ako kasabik magkaroon ng magulang. 3 po kaming magkapatid pero ako lamang sa magkakapatid ang hindi nakilala ang aking ama at matanda na nga ako nang nakilala ko ang aking ina. Samantalang teenager ako noon nang mamatay ang lola ko na nagpalaki sa akin mga kabebe. Isa yon sa mga hindi ko makakalimutan. Pangyayari sa buhay ko na nagbigay ng sobrang kirot sa puso ko. Nang mawala nga si Lola Telma ay parang nawala rin sa akin ang kalahati ng pag-asa ko. Kanina ka pang umiiyak dyan. Wika ni Lolo Delfin pagkatapos ay lumapit siya sa akin at pinalo ako. Alana, tama na. Wala na tayong magagawa. Kinuha na si Telma ng Diyos. Hanggang doon na lamang ang buhay ng lola mo. Malungkot na wika niya sa akin. Pero lolo, bakit po ganoon? Bakit siya pa? Umiiyak kong pagtatanong sa kanya. Hindi ko matanggap na wala na nga si Lola Telma na siyang kumupkop at nagpalaki noon sa akin. Matatanda na nga kami ni Telma at darating talaga ang panahon na kailangan na naming lumisan dito sa mundo. Nauna lang sa akin si Telma. Alana, lahat naman tayo ay mamamatay. At kailangan nating tanggapin iyon. Paliwanag sa akin ni Lolo Delfin. Huwag kang mag-alala. Nandito pa naman ang mga kapatid mo. Ako, tapos ang mama mo ay nandito pa rin kami para makasama mo. Ang sabi pa nga niya sa akin. Mamayang kaunti ay dumating si mama sa bahay. Galing siyang bayan at sumaglit lamang siya sa amin para kumustahin kaming mga anak niya. At yun nga, narinig kong nag-uusap sila noon ni Lolo Delfin. Bagamat na sa kusina lamang ako at naglilinis, ay naririnig ko ang kanilang usapan. Kaya po ako pumunta rito para kunin na po si Yuen. Isasama ko na po siya. Inform ni Mama sa aking lolo. Paano naman yung 2 mo pang mga anak? Sila Alana at Elmer. Narinig kong tanong sa kanya ni Lolo Delfin. Iiwan ko na lang po muna sila sa inyo. Tipid na sagot ni Mama. Sa puntong iyon ay tumigil muna ako sa aking ginagawa at nakinig ako sa kanilang usapan. Si Win lang ang isasama mo. Bakit naman? Baka magtampo yung 2 mong mga anak. Concern na wika ni Lolo Delfin sa kanyang pamangkin. Tito, hindi po magtatampo yan sila Alana at Elmer. Hindi na po bata ang mga yan. May sarili na po silang pag-iisip. Katwiran pa ng aking ina. Pero kasi, baka isipin ng mga anak mo na may pinapaboran ka sa kanila. Ang sabi pa nga ni Lolo. Wala po akong pinapaboran sa kanila. Paniniguro ni Mama sa kanya. Siya nga ba? Tila nanunubok na tanong pa nga ni Lolo Delfin. Doray, heto hindi naman silang alam ako. Pero noong bata pa si Telma, si Win lang sinusustentuhan mo. Nasabi yun mismo sa akin ni Telma. Tapos puro si Win lang ang inaalala mo at binibilhan ng mga bagong gamit. Siya lang din ang pinag-aaral mo at parang siya lang ba ang anak mo? Pagpapatuloy pa ni Lolo Delfin. Tito, dito po si Alana. Baka magtampo sa akin. Iyan. Sinubukang pigilan ni Mama si Lolo Delfin lalo na't alam niya nakikinig ako sa usapan nila. Ang sa akin lang maging patas ka sana sa pagtrato sa mga anak mo. Pagpapatuloy pa ni Lolo Delfin. Maliit lang po kasi ang kinikita ko, Tito. Sapat lang po yun sa iisang anak ko. At dahil sa panganay si Win, ay siya muna ang susuportahan ko. Ikaw, Alana, naiintindihan mo naman siguro na hindi ko pa kayang suportahan. Kayong 2 ni Elmer dahil wala pa akong pera. Paliwanag naman ni Mama. Kapag nakakaluwag-luwag ka na, maalala mo pa rin sana yung 2 mong anak.
Concern pa ring wika ni Lolo Delphine. Sa puntong iyon, ay huminga ng malalim si Mama. Bago muling nagsalita, "Tito, pwede po bang makiusap sa inyo? Na sana kayo po muna ang kumupkop ka na Alana at Elmer. Swin na lang po muna ang kukunin ko pero huwag kayong mag-alala. Kukunin ko rin yung dalawa kong anak kapag maayos ng lahat. Pakiusap sa kanya ni Mama." "Sige Doray, ako na munang bahala sa mga anak mo. Aalagaan ko sila sa abot ng aking makakaya." Pangako pa ni Lolo Delphine kay Mama. Pagkatapos nga noon, mga kabebe, ay umalis na si Mama kasama si Ate Win. Samantalang April 17, taong 2013, ay nagpasya si Lolo Delphine na lumipat dito sa Maynila para pag-aralin kaming dalawa ni Elmer. 3 taon din yun. At dahil sa merong maliit na negosyo si Lolo Delphine na kainan, ay natapos ko ang sekundarya ko. Pero dumating ang panahon na naging mahina na si Lolo Delphine. At makalipas nga ang ilang taon ay binawian na rin siya ng buhay. At yon ang naging dahilan kaya hindi ako nakapag-aral ng kolehiyo. Sobrang lungkot ko noon mga kabebe dahil ang nag-iisang taong nagmamahal sa akin ay iniwan ako. Sa kabilang banda, naging isang malaking pagsubok sa amin ang pagkawala ng taong tagapangalaga namin. Napunta kami noon sa pangangalaga ng isa kong tiyahin. Ayos naman pero hindi kasing init ng pagmamahal ni Lolo Delphine ang natatanggap namin mula sa kanya. At dahil nga sa hirap din ng buhay ni tita ay palagi kaming pagod dahil sa paghahanap buhay. At pumasok din sa isipan ko na humingi ng tulong sa aking ina. Nagbabaka sakaling baka matulungan niya ako at matapos na ang aking problema. "Bakit napatawag ka? Ano bang kailangan mo?" Bungad agad sa akin ni Mama nang sagutin niya ang tawag ko. "Kami ni Elmer kailangan po namin ng tulong ninyo." Mapagkumbabang sagot ko sa kanya. "Wala po akong maitutulong sa inyo sa ngayon. Gipit pa rin ako sa pera." Sagot niya sa amin na para bang nagmamadali at hindi siya masaya, nakausap ako. "Ganun po ba?" Sabi ko na lamang. Sobra talaga akong nalungkot noon dahil sa kakaibang trato sa akin ni Mama. Parang hindi niya ako anak. Sa susunod na lamang, babawi rin ako sa inyo ni Elmer. Ngayon, para mabuhay kayong dalawa, tulungan ninyo ang sarili ninyo. Ikaw, Alana, magtrabaho ka na. Nasa tamang edad ka na para kumilos para sa buhay ninyo. Hindi yung naghihintay lang kayo ng biyaya sa magulang ninyo. Tila sermon pa niya nga sa akin. Huminga na nga lang ako ng malalim noong mga sandaling iyon. "Sige po ma, maghahanap na po ako ng trabaho." Kumilos na kayong dalawa ni Elmer kasi wala talaga akong maitutulong sa inyo. Marami kaming gastusin dito ni Win. Si Win, pinag-aaral ko pa siya. Dagdag pa niya sa akin. "Buti pa po siya, pinag-aaral ninyo?" Ang sabi ko habang hindi ko noon maiwasang magtampo. "Huwag ka nang magtampo dyan. Pagkatapos naman ng ate mo, ikaw naman ang pag-aaralin ko ng kolehiyo." Paniniguro naman ni Mama sa akin. "Sige na Alana at may gagawin pa ako. Sa susunod ka na lang tumawag." Pagkatapos nga noon ay agad na naputol ang linya kahit na hindi pa nga ako nagsasabi ng I love you o mag-ingat sila. Ramdam ko na ayaw niya talaga akong kausapin ng mga sandaling iyon, mga kabebe. Samantalang sa edad kong 17 ay namasukan ako ng trabaho sa palengke. Natuto ko ng maraming trabaho at kahit na anong trabaho ay pinasok ko para mabuhay ko ang sarili ko at ang kapatid ko. Lumaki ako sa sariling sikap simula nang mamatay ang lolo ko at kahit kaunting tulong ay wala akong natanggap na tulong mula sa aking ina. Pero isang araw ay bigla na lamang pumunta ang kaibigan kong si Dante sa tindahan na pinagtatrabahuhan ko para sabihin sa akin ng isang masamang balita. "Naaksidente ang kapatid mo? Nabalian ng paa." Dinala nga namin sa orthopedic Inform sa akin ni Dante. Siyempre, nanlumo naman ako sa aking mga narinig. "Kumusta na ang kapatid ko?" Nag-aalala ko namang tanong sa aking kaibigan. "Sinemento na yung paa ni Elmer kanina. Kailangan nga lang ng pambayad doon sa orthopedic." Inform niya sa akin.
Napabuntong hininga ako dahil sa panibago kong problema. Pre, wala pa akong pera ngayon eh. Sa akin si pa ang sahod ko. Di bumalik ka na lang muna sa amo mo. Question niya. Magkano ba ang kailangan ni Elmer? Tanong ko naman. Mga 3,000 yata. Hindi ko sigurado eh. Sagot naman ni Dante sa akin. Sumakit ang ulo ko nang marinig ko ang halagang kailangan para mabayaran ng ospital. Walang-wala talaga ako ngayon eh. Ang hindi ko alam kung papayagan ba ako ng amo ko na makakuha ng advance. Yung sweldo ko. Bakit di mo na lang tawagan ng mama mo? Baka may pera siya. Baka matulungan niya si Elmer. Kung mungkahi pa ni Dante sa akin. Dahil doon nga ay sinubukan kong tawagan si mama sa aking cellphone. Matagal din ang inabot bago niya sagutin ang tawag ko. Ma, tumawag po ako kasi emergency lang po. Pero hindi pa natatapos ang sasabihin ko nang biglang magsalita na nga si mama. Pera na naman ang kailangan mo? Nako, wala akong may bibigay sa'yo. Tila galit na sagot pa nga ni mama sa akin. Ma, na-aksidente po si Elmer. Nasa orthopedic po siya. Kailangan ko po ng pera. Paliwanag ko sa kanya. Nagbabaka sakaling lumambot ang puso ni mama. Ngunit sa halip na makasimpat siya sa akin ay iba nangyari. Hindi ba may trabaho ka? Pero kasi po ma, wala na po akong pera. Sa 15 pa nga po ang sweldo ko. Magalang na paliwanag ko naman sa kanya. Yan ang hirap sa'yo eh. Dapat nag-iipon ka. Tila paninisi pa nga niya sa akin. Ma, wala po ba kayong may papahiram sa amin? Huling tanong ko sa kanya. Wala, galit niyang sagot sa akin sa kabilang linya. Nagulat ako sa naging reaksyon ni mama kaya't hindi ko napigilan noon ang aking reaksyon. Grabe naman po kayo makatrato sa amin ni Elmer. Puro na lang si Ate Win ang mahalaga sa inyo. Palaging siya na lang binibigyan niyo ng pabor. Hindi na nga po ako nagrereklamo na si ate lamang inaaruga at pinag-aaral ninyo. Pero sana naman ay maging patas kayo sa amin. Bakit si ate lang po ba ang anak ninyo? Kung si ate lang pala ang kaya niyong mahalin, di sana hindi na lang kayo nag-anak pa. Sa puntong iyon ay binuhos ko na ang lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Alana, huwag kang magtaas ng boses sa akin. Nanay mo ako at anak lang kita. Saway sa akin ni mama. Nanay pala.